Marcos. Unang kabanata. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristong anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daranan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daranan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo. Balat naman ng hayop ang kanyang pinakasinturon sa baywang at ang pagkain niya ay palang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit magkanaspan lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Sa panahon ding yun, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi ng ganito, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Pagkatapos, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. May ilap na hayop ang kasama niya roon, subalit pinaglingkuran siya ng mga anghel. Nang nakabilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Dahil dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, may nakita siyang dalawang mangingisdang nag-ahagis ng lambat. Sila'y ang magkapatid na Simon at Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Pagkasabi niya nito'y iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din agad sila ni Jesus at sila na may sumunod sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga taong upahan. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok agad si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasaliban ng masamang espiritu. Siya'y sumigaw, Anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang kami pugsain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu. Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at pagkatapos ay lumabas na sumisigaw,
Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong katuruan at makapangyarihan pa. Nautusan niya pati ang masasamang spirito at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, nagtuloy agad sila sa bahay ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyena ni Simon dahil sa lagnat at ito'y ipinaalam nila agad kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ipinangon. Noon di nawala na ang lagnat ng babae at naglingkod siya sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaliban ng demonyo. Halos lahat ng tao sa bayan ay nagkatipon sa harap ng bahay at kanyang pinagaling ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinagaling din ni Jesus pati ang mga sinasaniban ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook upang manalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. nilibot nga ni Jesus ang buong lalawigan ng Galilea at nangaral siya sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. May isang ketonging lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ko. Nahabag si Jesus sa ketungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y gumaling. Pagkatapos, pinaalis siya agad ni Jesus at pinagbilinan ng ganito. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpasuri ka sa pari at pagkatapos ay maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises. Gawin mo ito bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan. Doon siya pinupuntahan ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ikalawang kabanata. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't pinakpak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig sa kanya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Kalapastanganan sa Diyos yun. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin sa kanya, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. at sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na.
Tumindig nga ang paralitiko. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Ang lahat ng naroroon ay pawang nang gilalas at nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, Ngayon lamang kami nakakita ng ganito. nagbalik si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Nilapitan siya doon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Pagkatapos, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. tumindig naman si Levi at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nila ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Parisiyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Parisiyo ay nag-aayuno. Sumagot si Jesus. Makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin ang lalaking ikinasal at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mapapatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan at ang mga alagad ay kumikitil ng bunga. Sinabi ng mga Parisiyo kay Jesus, Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. sinabi pa ni Jesus, Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ikatlong kabanata.